Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon sa buong mundo. At ito'y dapat pagbigay sa atin ng kaligayahan sapagkat ang pagliligtas niya ay para sa ating lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan na nagtatanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskreba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, ang tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo sa akin upang ako ba'y makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Tapos sila'y pabalik na. Sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan na nagtatanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskreba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, ang tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol.
Kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo sa akin upang ako ba'y makasamba sa Kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Tang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng sinabi ko sa introduction, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon sa buong mundo. Ito'y nangangahulugan lamang na ang kaligtasan na gustong ibigay ng ating Panginoon ay para sa lahat, para sa buong mundo, sapagkat ang mga pantas na ito ay nanggaling sa iba't ibang dako ng mundo. At hindi lamang yun, minamahal ko mga kapatid, sapagkat ang mga haring ito, ang mga pantas na ito, hindi naniniwala sa ating Panginoon. Sila ay hindi mga binyagan. Kung kaya yung pagsamba nila ay pagpapakita na ang lahat, makasalanan ka man, mahirap ka man, tagasaan ka man, ikaw ay inaanyayahan ng ating Panginoon sa Kanyang kaligtasan. Katunayan, minamahal ko mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ngayon at ang kapistahan ito ng 3 hari o 3 pantas. Ang dami mayaman sa aral na may sasabuhay natin upang tayo man ay maging tapat na tagasunod at sumamba sa ating Panginoon. Sinasabi dito ngayon sa banal na ebanghelyo na itong mga pantas na ito nga, katulad ng sabi ko, o hindi naniniwala sa Diyos. Subalit na makita nila ang ating Panginoon doon sa sabsaban, tuwang-tuwa sila. At sa kanilang katuwaan ay sumamba sila sa ating Panginoon. Kung ilalagay natin ito sa ating kapanahunan at sa katayuan natin, ang dami sa atin ang mga binyagan, sinasabing mga Kristiyano at Katoliko, subalit hindi sumasamba sa ating Panginoon. Ang layo do sa halimbawa ng 3 pantas na sumamba sa kabila na hindi sila una ay naniniwala sa ating Panginoon. Sinasabi natin tayong mga Pilipino, tayo ang Pilipinas ang siya lamang na nag-iisang bansa na Katoliko o Kristiyano sa buong Asia, sapagkat may 86% tayong mga Kristiyano sa ating bansang Pilipinas. Subalit kung titignan natin, sa kabila ng 86% na yan na mga Kristiyano, mayroon lamang 36% na mga Katoliko ang sumisimba upang sumamba sa ating Panginoon. At iilan lamang ang nagdarasal sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, katunayan ito'y napakagandang halimbawa para sa ating lahat na tayo tumulad sa mga pantas na yon upang tayo maging tapat at maligayang sumamba sa ating Panginoon. Ang ikalawang bagay na makukuha natin sa mga pantas, ang nagbigay sa kanila ng daan, ang naging guide nila patungo sa ating Panginoon upang sambahin siya ay yung tala na yun. Yung talang yun ay halos hindi nila maintindihan. Alam nila na may kahulugan ang talang yun.
Pero hindi sila nakakasigurado. Nagtatanong-tanong sila sa daan. Hindi sila nakakasigurado kung ito nga ang tamang guide patungo doon sa hari ng mga Hudyo. Subalit sinundan nila. At sila ay nakakita nga ng liwanag sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, ang dami tayong mga guide upang ito ang maging tanda na tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Sa Pilipinas, ilang beses tumunog ang kampana sa simbahan bago yung mga tao ay pumunta sa simbahan. Marami pang huli doon. Yung unang tugtog, hindi pa gagalaw yan. Yung pangalawang tugtog, doon pala magbibihis yan. At doon sa mga tatlong tugtog, uhuli na sila. Sapagkat hindi sila nagiging conscious doon sa mga guide na ibinibigay sa kanila upang sambahin ang ating Panginoon. Sa Australia, ang daming mga newsletter na ibinibigay sa simbahan. Naroon yung mga schedules ng mga masses sa iba't ibang simbahan. Naririyan ngayon ng mass media sa lahat ng dako at malalaman natin kung kailan, anong oras, saan ang misa upang tayo sumamba sa ating Panginoon. Subalit, hindi natin ito tinitingnan. Hindi natin ito pinapansin. Pagdating sa simbahan, ang daming guide pa rin na ibinibigay sa ating Panginoon. Naririyan yung mga projector. Naririyan lahat ang panalangin. Subalit, kalimitan ay hindi pa rin sumusunod o binabasa upang sa ganon ay sumagot at pakaisa sa Santa Misa. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, yung ginawa ng tatlong pantas na ito, na sila ay nag-travel, pasimula sa silangan hanggang makita nila ang ating Panginoon. Tinitingnan ng mga dalubhasa na hindi lamang ito 2 taon silang naglakad. At doon sa 2 taon na yon, ang dami nilang mga sakripisyong tinanggap o pinagdaanan. Hindi katulad na noon, ngayon. Ikaw mag-aeroplano ka lang, daro ka na sa Bethlehem. Ikaw ngayon, maaaring sumakay ka sa iba't ibang transportation at madali kang makapunta sa Bethlehem. Pero noon ay taon ang kanilang paglalakad. Ang daming panganib silang sinuong. Sila ay naglalakad, sumasakay sa dangke, maaaring nagutom, nauhaw. Subalit ang sakripisyong ito ay tinanggap nilang lahat sa paghahangad na makita nila yung tunay na biyaya na isinasabi ng kanilang guide ng star na yon. Sa ating kapanahunan ngayon, ano mga sakripisyong hinihingi sa atin? Kuminsan nga nasa isang kanto lang sa Pilipinas, magta-tricycle pa, ayaw maglakad dahil may traffic o kaya mausok. Yung iba naman, malapit na, hindi naglalakad. Wala tayong sakripisyo, may sariling sasakyan. Yung iba ay nakakapag-commute, bus o kaya ay jeep upang makarating sa simbahan. Wala tayong sakripisyo kuminsan na ibinibigay sa pagpasok sa simbahan. Maaaring ang sakripisyo lamang natin ay gumising o kaya maghanda patungo sa simbahan. Pagdating sa simbahan nga pag nakita nila na yung air conditioning ay hindi gumagana, nagrereklamo na. Hindi makapagsakripisyo. Init, lamig ay hindi makapagsakripisyo. Pag yung music ay hindi maganda, nagrereklamo na. Pag yung projector ay hindi gumagana, nagrereklamo na. Ayaw natin tanggapin yung mga sakripisyon yon. Subalit sa mga pantas na dumating at sumamba sa ating Panginoon, ang lahat ng yon ay pinagdaanan nila at nalampasan nila. At ang naging resulta, sila ay maligaya na nakasamba sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, dahil sa mga ginawang ito ng mga pantas, sila ay nagkaroon ng radical transformation.
Nabago yung kanilang pagkatao completely. Sinasabi ko sila ay mga pagano. Subalit ang pagiging pagano nila o hindi naniniwala sa Diyos, sila ay naniwala sa Diyos. Naging mananampalataya sila, naging believers sila nang makita nila ang ating Panginoon. Kung makikita natin, ang guide nila noon ay yung altar, yung star na yan. Curious lamang sila sa kanilang pinag-aralan na ang kanilang susundan nilang yan ay mayroong makikita silang katotohanan o tagapagligtas. Hindi sila nakakasigurado. Subalit ginawa nila ang lahat ng yan. At sila ay naniwala nang dumating sila doon. Sila ay sumamba at naging tagasunod, naging followers ng ating Panginoon. At dahil sa star na yan, kung sila ay ginabayan sa kanilang pagdating at pagsamba sa ating Panginoon, sa kanilang pag-alis ay gabay. Subalit hindi na star ang kanilang gabay, kundi yung divine wisdom, yung biyaya, yung kaalaman ng ating Panginoon na ang nasa kanila upang iligtas sila. At ang katunayan, hindi na sila pinabalik kay Herodes. Binigyan sila ng gabay ng ating Panginoon. Sapagkat kung babalik sila, mapapahamak ang ating Panginoon. Ganon ang divine guidance, divine wisdom na ibibigay ng ating Panginoon sa ating pagsamba, sa ating pagsakripisyo. At ang lahat ng ito, minamahal ko mga kapatid, ay ibinibigay ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay inaanyayahan na sumamba sa Kanya, sapagkat ito ang pagliligtas ng ating Panginoon. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin sa atin ang walang transformation sa ating buhay. Hindi pa rin nagbabago ang kalimitan ng buhay ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko. Bakit? Sapagkat katulad ni Herodes ang iba. Ang mahalaga sa kay Herodes ay yung power, yung kapangyarihan, yung karangyaan. Kaya ayaw niya ng ating Panginoon. Gusto niya ipapatay ang ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ang magiging hadlang para sa Kanya. Ganon din ang bawat isa sa atin kumisan. Dahil ang priority ay material na bagay, kapangyarihan, karangyaan at katanyagan. At dahil dito, na isa-isang tabi natin ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa pagsimula ng bagong taong ito ay napakaganda na sana yung mga halimbawa ng tatlong pantas na ito ang maging gabay natin upang tayo patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Na magawa natin na tayo ay magpakababa, kalimutan ang ating sarili, at unahin natin ang ating Panginoon. Sapagkat sa ating Panginoon, doon tayo maaring sumamba sa Kanya. At kung tayo sasamba sa Kanya, ang wisdom, ang biyaya niya ay nasa atin. At kung siya at ang biyaya niya ay nasa atin, doon lamang tayo pwedeng ibahagi ang lahat ng ito para sa ating kapwa. Dito lamang magkakaroon ng kaligtasan, ng kaligayahan ang buong mundo. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa ating buhay, minamahal ko mga kapatid, kailangan natin ang kaligtasan. At ito ang iniaalay ng ating Panginoon para sa atin. Sumamba tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, at makakapit natin ang buhay at ang kaligtasan ito. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.